12 lugar sa mundo na hindi maipaliwanag ng mga scientist. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang ating mundo ay nababalot ng mga misteryo. Ilan lamang sa mga ito ay ang mga lugar at mga structures na hindi malaman kung ano ang dahilan, kung bakit sila itinayo, at hanggang sa kasalukuyan ay naglalaro pa rin sa ating isipan. At sa video na ngang ito ay pag-uusapan natin ang 12 mysterious places na hindi kayang ipaliwanag maging ng mga scientists. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle o kilala rin bilang Devil's Triangle ay itinuturing na isang mysterious region sa West Atlantic kung saan maraming ulat ang nagsasabi na maraming mga sasakyang panghimpapawid at mga barko ang dumaan dito ngunit biglaan na lang naglaho ng walang malinaw na dahilan. Ang lugar na ito ay nasa pagitan ng Bermuda, Miami, Florida at San Juan, Puerto Rico at mayroon itong sukat na 500,000 square meters. Unang nakilala ang Bermuda Triangle noong 20th century, lalo na noong kumalat ang mga balita at mga libro na nagtatala ng mga insidente tungkol sa mga nawawalang barko at eroplano. Samantala, isa sa pinakatanyag na kaso ay ang pagkawala ng Flight 19 noong December 5, 1945, kung saan 5 US Navy bombers ang nawala habang nagsasagawa sila ng isang training flight sa lugar. Ang mga crew na ito, gayon din ang mga eroplanong ginamit nila ay hindi na muling natagpuan at maging ang rescue plane na ipinadala para hanapin sila ay nawala din. Subalit, maraming theory ang nagsilabasan upang ipaliwanag ang mga misteryosong pangyayari sa Bermuda Triangle. Kabilang sa mga ito ang natural na dahilan tulad ng malakas na ocean currents, methane hydrates na nagdudulot ng mga pagsabog sa ilalim ng dagat at mga abnormal magnetic phenomena na maaaring nagdulot ng mga problema sa navigational instruments. May mga suggestions din na nagsasabi na maaaring ang mga pangyayaring ito ay bunga lamang ng human error o natural calamities. Sa kabila ng napakaraming investigasyon at mga pag-aaral, ang Bermuda Triangle ay nananatili pa rin bilang paksa ng maraming pagtatalo at mga theory. Samantala, marami namang mga scientists ang hindi naniniwala sa mga supernatural na paliwanag at sa halip ay itinuturing nila ang mga kaganapang ito bilang isang halimbawa ng urban legend. Number 2. Easter Island. Ang Easter Island, na kilala rin sa local name nito na Rapa Nui, ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa mundo na matatagpuan sa Southeastern Pacific Ocean. Ito ay kilala dahil sa mga enigmatic moai na makikita dito. Ito ay tumutukoy sa mga malalaking estatwang bato na inukit ng mga Rapa Nui noong unang panahon. Samantala, ang isla ay unang tinirhan ng mga Polynesian navigator noong 1200 AD na marahil ay nanggaling sila sa Marquesas Islands o Society Islands. Ang mga unang nanirahan dito ay nagtatag ng isang magulong lipunan na mayroong matibay na class structure at ang kanilang kabuhayan ay nakabatay sa agrikultura tulad ng pagtatanim ng kamote. Ang mga moai ay ginawa mula sa mga bato na tinatawag na tuff na kinuha mula sa Rano-Raraku Volcano. Itinayo ang mga ito upang magsilbing alaala ng kanilang mga ninuno na nanirahan din sa isla. Pinaniniwalaan din na ito raw ay nagbibigay ng mana o espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga kalahi. Makikita na ang mga estatwa ay kadalasang nakaharap sa dagat at sinasabi ng ilan na marahil raw ay nagbabantay ito sa mga villages. Dagdag pa rito, noong 17th hanggang 18th century, ang population ng isla ay umabot sa pinakamataas nitong bilang, ngunit nagsimula ring mabawasan dahil sa mga internal wars, deforestation at overpopulation. Ang pagdating ng mga European explorers noong 1722 na pinangunahan naman ni Jacob Roggeveen ay nagdulot ng panibagong mga sakit na mas lalo pang nagpalala sa pagbagsak ng populasyon ng isla. Samantala, noong 1860s, marami sa mga nakaligtas ay kinidnap at ginawang mga alipin sa Peru. Sa kasalukuyan, ang Easter Island ay isa ng special territory ng Chile simula pa noong 1888. Ang isla ay umaakit ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din, idineklara naman ng UNESCO ang Rapa Nui National Park bilang isang World Heritage Site noong 1995 bilang pagkilala sa kahalagahan ng moai at ng iba pang mga archaeological sites sa isla.
Number 3, Stonehenge. Ang Stonehenge ay isa sa pinakatanyag na prehistoric monument sa mundo na matatagpuan sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England. Ang pagtatayo nito ay pinaniniwala ang nagsimula noong 3000 BC at nagpatuloy sa iba't ibang yugto hanggang 1600 BC. Ang Stonehenge ay binubuo ng mga bato na inihanay sa isang pabilog na pattern. Ang mga pinakakilalang bahagi ng monumento ay ang mga malalaking sarsen stones na nakatayo sa gitna at ang mas maliit na bluestones na inilipat mula sa Preseli Hills patungo sa Wales na may layong 200 miles. Ang early stage ng pagtatayo ng Stonehenge gayon din ng bluestones nito ay kinabibilangan ng earthworks. Sunod namang itinayo ay ang mga malalaking sarsen stones at ito ang bumubuo sa pangunahing bahagi nito. Ang mga sarsen stones na ito ay maingat na pinili at dinala mula sa Marlborough Downs, isang lugar na 20 miles ang layo sa northern part ng Stonehenge. Ang mga ito ay pinatayo at nilagyan ng mga lintel stones sa ibabaw. Samantala, isa sa mga pinaka-interesting facts tungkol sa Stonehenge ay ang pagkakahanay ng mga bato sa astronomical phenomena. Ang axis ng monumento ay eksaktong nakahanay sa direksyon ng sunrise sa panahon ng summer solstice at sunset naman sa panahon ng winter solstice. At ito ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit ito bilang astronomical observatory noong unang panahon. Samantala, ang Stonehenge ay patuloy pa ring nagiging paksa ng maraming theory at mga debate. Itinuturing ito na isang lugar bilang libingan, lugar dalanginan, o isang lugar para sa pagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa mga kultura noong unang panahon. Dagdag pa rito, mahigit sa 50,000 cremated bone fragments mula sa iba't ibang individual ang natagpuan sa lugar na ito, at ito ay nagpapahiwatig na ang lugar ay ginamit bilang libingan sa loob ng maraming siglo. Samantala, ang Stonehenge ay itinuturing na isang likha ng engineering at ang disenyo nito ay nagpapakita ng malawak na kaalaman sa mathematics at astronomy. Number 4, Nazca Lines. Ang Nazca Lines ay tumutukoy sa lugar kung saan makikita ang nasa mahigit kumulang 300 geometric shapes, mahigit 800 straight lines, at 70 representations ng iba't ibang uri ng mga hayop at mga bagay na inukit sa lupa sa disyerto ng Nazca sa southern Peru. Ang mga ito ay ginawa ng kulturang Nazca mula 500 BCE hanggang 500 CE. Gayun din, ang mga linya ay inukit sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga batong nakapatong sa disyerto upang maging pale yellow ang kulay ng lupa sa ilalim. Ngunit, sa kabila ng lakas ng hangin sa lugar, ang mga linya ay nananatili pa ring malinaw dahil matigas ang lupa dito at dahil na rin bibihira lamang umulan doon. Dagdag pa rito, ang mga hugis at disenyo sa Nazca Lines ay iba-iba dahil mayroon itong hugis ng mga hayop tulad ng spider, monkey at hummingbird. Mayroon ding mga hindi pangkaraniwang disenyo tulad ng mga geometric shapes, mahahabang linya, at mayroon ding astronaut na hugis dito. Samantala, isa sa mga theory tungkol sa layunin ng mga linyang ito ay may kinalaman sa astronomy at kalendaryo. Sinasabi ng ilang mga researchers na ang mga linya ay ginamit upang itala ang mga kaganapan sa kalangitan na mahalaga para sa kanilang agrikultura at mga ritual. Subalit, ang iba naman ay naniniwala na ang mga linya ay may kaugnayan sa relihiyon, na ang mga hugis raw na iyon ay maaaring ilan lamang sa mga daan patungo sa mga banal na lugar at maaari din namang ginamit ito patungo sa mga lugar na may tubig, na isang mahalagang resource lalo na sa panahon ng tagtuyot sa rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng maraming pag-aaral, ang totoong layunin ng Nazca Lines ay nananatiling misteryoso. Gayun din, ito ay idineklara bilang UNESCO World Heritage Site noong 1994, hindi lamang dahil sa kahalagahan nito sa kultura kundi pati na rin sa kanilang kahangahangang gawa at ang kanilang misteryosong katangian. Ang pagpapanatili at pag-aaral sa Nazca Lines ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Number 5, Göbekli Tepe. Ang Göbekli Tepe ay matatagpuan sa southwest Turkey. Ito ay isa sa pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng tao. Ito ay binubuo ng ilang malalaking round structures na ginawa mula sa mga haligi ng bato. Itinayo ito noong pre-pottery Neolithic a period simula 19600 BC hanggang 8500 BC at ang lugar na ito ay natuklasan noong 1963 at sinimula ng paghuhukay noong
1994 sa ilalim ng pamumuno ni Klaus Schmid. Samantala, ang Göbekli Tepe ay bantog dahil sa napakalaking haligi na bato na mayroong mga nakaukit na iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga leon, toro at mga ibon at pati na rin ang mga abstract symbols. Ang mga haliging ito ay pinaniniwala ang ginamit bilang pangsuporta sa mga bubong o bilang bahagi ng mga structures para sa pagsasagawa ng mga ritual. Karamihan sa mga haligi ay mayroong hugis letter T na maaaring sumisimbolo sa mga tao o mga diwata at ilan sa mga ito ay may nakaukit na mga braso, damit at mga belt. Ang Göbekli Tepe ay mahalaga sa larangan ng archaeology dahil ipinapakita nito na ang mga malalaking proyekto sa pagtatayo nito ay hindi lamang nakalaan sa mga panahong mayroon ng matatag na agrikultura, kundi pati na rin sa mga lipunan na kung saan ang mga tao ay karaniwang nangangaso. Dagdag pa rito, ang Göbekli Tepe ay posibleng ginamit bilang lugar kung saan sumasamba ang mga tao noong unang panahon o maaari ding isang lugar para sa mga pagtitipon na may kaugnayan sa pagsasagawa ng mga ritual. Ang patuloy na pag-aaral tungkol sa Göbekli Tepe ay nagbibigay sa atin ng malawak na kaalaman tungkol sa simula ng ating civilization at sa mga kakayahan ng mga tao noong unang panahon. Number 6. Teotihuacan. Ang Teotihuacan ay isang sinaunang Mesoamerican city na matatagpuan sa basin ng Mexico. Ang pangalan nito ay nagmula sa wikang Nahuatl at nangangahulugang lugar kung saan nilikha ng Diyos. Isinasaad dito ang paniniwala na ang mundo ay nilikha ng Diyos. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking lungsod sa Mesoamerica noong unang panahon at itinatag naman ito noong 400 BCE. Samantala, ang Teotihuacan ay naghari simula noong 250 CE hanggang 550 CE na may population na tinatayang umabot sa 100,000 hanggang 200,000 katao. Gayon din, itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking lungsod sa mundo noong panahong iyon. Ang lungsod ay kilala dahil sa mga naglalakihang pyramid nito, tulad ng Pyramid of the Sun at Pyramid of the Moon. Ang Pyramid of the Sun ay isa sa pinakamalaking structure na ginawa ng tao sa pre-Columbian Americas na may taas na mahigit sa 70 meters. Itinayo ito sa ibabaw ng isang kuweba na mahalaga para sa kanilang espiritual na aspeto. Samantala, ang Pyramid of the Moon naman ay maliit lamang. Ang pinakatanyag na daan na makikita dito ay ang Avenue of the Dead. Ito ay isang mahabang boulevard na nag-uugnay sa mga pyramid at nagtatapos naman sa Citadel. Ito ay isang malaking plaza na may sariling central pyramid. Subalit, noong mga 550 CE, ang Teotihuacan ay biglang bumagsak. Ang mga dahilan ng pagbagsak nito ay hindi lubos na nauunawaan. Ngunit may ilang paniniwala na nagsasabi na maaaring ilan sa mga dahilan ng pagbagsak ay ang internal conflicts at environmental issues tulad ng matinding tagtuyot. Gayunpaman, sa kabila ng pagbagsak ng Teotihuacan, ang impluwensya nito ay nakakaapekto pa rin sa ibang mga kultura sa Mesoamerican tulad ng Maya at Zapotec. Sa ngayon, ang Teotihuacan ay isa sa pinakabinibisitang archaeological sites sa Mexico at itinuturing na UNESCO World Heritage Site. Number 7. Mohenjo-Daro. Ang Mohenjo-Daro na ang ibig sabihin sa Sindhi ay bundok ng mga patay ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod ng sinaunang Indus Valley Civilization na kilala rin bilang Harappan Civilization. Ito ay matatagpuan sa Sindh, Pakistan malapit sa Indus River. Samantala, ang lungsod na ito ay itinatag noong 2600 BCE at naging pinakamaunlad noong 2500 hanggang 1900 BCE. Gayon din, ang lungsod ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi, ang Citadel at ang Lower City. Ang loob ng Citadel ay naglalaman ng mga mahahalagang structures tulad ng mga public bathrooms, granaries at mga gusali para sa ritual and administrative purposes. Ang Lower City ay binubuo naman ng mga tirahan ng karaniwang tao at mga business places. Subalit, ang isa sa mga pinakakilalang structure na natuklasan sa Mohenjo-Daro ay ang Great Bath. Ito ay isang malaking structure na kung saan ay ginagamit ito ng mga tao bilang public bathroom. Ito din ay mayroong maayos na sistema ng waterproofing at waterway para sa dumi ng mga tao.
Gayon din naman, ang mga bahay sa Mohenjo-daro ay karaniwang gawa sa pinatuyong mud brick at karamihan sa mga ito ay may sariling comfort room. Ito ay nagpapakita na mas priority nila ang kalinisan at kalusugan ng publiko. Bagaman ang eksaktong dahilan ng pagbagsak ng Mohenjo-daro ay hindi pa rin tiyak, maraming tao ang nagsasabi na ito ay dahil sa mga natural calamities katulad ng pagbaha at ayon naman sa iba ay dahil ito sa pananakop. Subalit dahil sa pagbagsak nito, ang lungsod ay unti-unting nakalimutan ngunit muli din itong natuklasan noong 1920. Gayunpaman, ang pag-aaral ng Mohenjo-daro ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa naging buhay at kasaysayan sa Indus Valley Civilization. Number 8. Great Pyramid of Giza. Ang Great Pyramid of Giza, na kilala rin bilang Pyramid of Khufu o Pyramid of Cheops, ay isa sa pinakakilala at sinaunang structure sa mundo. Ito ay itinayo noong 26th century BCE bilang libingan para kay Pharaoh Khufu ng 4th dynasty ng Egypt. Samantala, ang pyramid ay matatagpuan sa Giza Plateau, malapit sa Cairo, Egypt. Isa din ito sa tatlong malalaking pyramid sa Giza, katulad ng Pyramid of Khafre at Pyramid of Menkaure. Samantala, ang original height nito ay umaabot sa 146.6 meters. Dahil dito, ang Great Pyramid of Giza ay nananatili bilang pinakamataas na man-made structure sa mundo. Bukod pa dito, ang pyramid ay gawa sa humigit kumulang 2.3 million blocks ng bato at ang bawat isa ay may bigat na umaabot sa 2.5 hanggang 15 tons. Gayon din naman, ang kakaibang design at paraan ng pagtatayo ng pyramid ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao noon ay mayroon ng malawak na kaalaman tungkol sa architecture, engineering at astronomy. Ito din ay karaniwang natatakpan ng casing stones na gawa sa highly polished limestone upang magkaroon ng kislap ang pyramid at upang makita din ito mula sa malayo. Maliban pa dito, ang loob ng pyramid ay mayroon ding tatlong pangunahing silid. Ito ay kinabibilangan ng subterranean chamber, queen's chamber, at king's chamber. Ngunit ang pagtatayo nito ay pinaniniwalaang tumagal ng 20 hanggang 30 years. Sa kasalukuyan, ang Great Pyramid of Giza ay itinuturing bilang isang UNESCO World Heritage Site. Gayunpaman ay marami ding mga turista ang bumibisita dito taon-taon upang tingnan ang ganda ng pyramid at upang malaman ang naging kasaysayan nito mula nang itayo ito. Number 9. Sacsayhuaman. Ang Sacsayhuaman ay isang sinaunang citadel na matatagpuan sa northern part ng Cusco, Peru. Ang structure na ito ay kilala dahil sa kahanga-hanga nitong disenyo at sa historical significance nito sa Inca civilization. Itinayo ito noong 15th century sa ilalim ng pamumuno ni Inca Pachacuti. Gayon din, ang Sacsayhuaman ay isang halimbawa ng Incan engineering process. Itinuturing din ito bilang isa sa pinakamalaking structure na itinayo ng mga Inca at ito din ay ginagamit para sa iba't ibang gawain katulad ng military ceremony. Ngunit ayon sa mga records ay sinasabing nasa libu-libong manggagawa ang nagtulong-tulong upang itayo ang structure at ang construction ay tumagal ng halos 70 years. Bukod pa dito, ang Sacsayhuaman ay itinayo gamit ang malalaking bato ng limestone at diorite at ito ay may timbang na umaabot sa 200 tons. Gayon din naman, ang mga bato ay mahusay na inukit at pinagsama-sama ng walang kahit anong mortar kung kaya't nagpapakita din ito ng kanilang kahusayan sa stone masonry. Ang joints din nito ay sobrang napakasikip dahil kahit ang manipis na papel ay hindi kayang ipasok dito. Ginawa ito para sa durability at upang matiyak na hindi ito masisira ng malalakas na lindol. Bukod pa dito, ang structure din na ito ay bahagi ng kultura ng mga Inca. Kaugnay nito, ang lugar ay ginagamit para sa Inti Raymi o Festival of the Sun na kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang mag-alay sa Diyos ng araw na si Inti. Ang festival ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga sayaw, sakripisyo at pasasalamat sa kanilang Diyos. Sa kasalukuyan, ang Sacsayhuaman ay kinikilala din bilang isang tourist attraction at archaeological site sa mundo.
Number 10, Skinwalker Ranch. Ang Skinwalker Ranch na kilala rin bilang Sherman Ranch ay matatagpuan sa Winta County, Utah. Ito ay may lawak na 512 acres. Gayun din, ang ranch ay kilala dahil sa maraming kwento tungkol sa mga unidentified flying objects, mga nilalang na kahawig ng skinwalkers, at iba't ibang mga paranormal activities. Ayon sa kasaysayan ng lugar, sinasabi nito na ang mga pangyayaring ito ay nagsimulang maganap noong 1950. Gayunpaman, ang lugar na ito ay naging bantog ng bilihin ng mag-asawang Sherman ang lupain noong 1990 dahil ayon sa kanila ay nakakita sila ng mga hindi pangkaraniwang mga bagay katulad ng hindi maipaliwanag na ilaw at pagkakaroon ng mababangis na mga hayop. Subalit noong 1996, ang ranch ay nabili ng isang businessman at space enthusiast na si Robert Bigelow. Itinatag niya ang National Institute for Discovery Science upang pag-aralan ang mga paranormal activities na nangyayari sa lugar. Ngunit maging ang mga scientist at researchers mula sa National Institute for Discovery Science ay nag-report din ng kanilang sariling mga karanasan tungkol sa hindi maipaliwanag na mga ilaw at iba pang phenomena, ngunit wala din silang naipakitang mga conclusive evidence tungkol dito. Gayon din naman, ang lugar ay naging paksa din ng iba't ibang documentation at mga TV series katulad ng The Secret of Skinwalker Ranch na ipinalabas sa History Channel na kung saan ito ay naglalayong magbigay liwanag tungkol sa mga misteryo ng lugar. Sa kabila nito, ang Skinwalker Ranch ay naging isang kilalang lugar para sa mga taong mahihilig sa mga paranormal activities. Number 11, Richat Structure. Ang Richat Structure na kilala rin bilang Eye of the Sahara ay isang kahangahangang geological formation na matatagpuan sa Mauritania sa western part ng Sahara Desert. Isa itong circular geological feature na may sukat na 40 kilometers. Gayon din, ang Richat Structure ay madalas na ginagamit bilang isang landmark para sa mga astronaut dahil na rin sa kapansin-pansin nitong hitsura mula sa kalawakan. Ayon sa mga theory, ang pagkakabuo nito ay pinaniniwalaang dahil sa isang malaking impact mula sa kalawakan tulad ng isang meteorite. Subalit, ayon naman sa mga bagong pag-aaral, sinasabi nito na ang Richat Structure ay nabuo hindi dahil sa extraterrestrial impact, kundi resulta ito ng geological uplift at erosion process. Ngunit ang pinaka-pinaniniwalaang theory ay ang pagkakabuo nito sa pamamagitan ng isang malaking dome ng bato na unti-unting lumabas habang ang mas maliliit na mga bato sa paligid ay patuloy na nag-i-erode. Ang dome na ito ay binubuo ng iba't ibang mga layer ng bato katulad ng limestone, sandstone at mga volcanic rock deposits. Ngunit dahil na rin sa pagkakaiba-iba ng mga bato, ang Richat Structure ay nagkaroon ng unique pattern na kahawig ng isang bullseye mula sa aerial view. Bukod pa dito, ang lugar sa paligid ng Richat Structure ay tuyo at hindi gaanong tinatayuan ng mga bahay. Subalit, ang lugar din na ito ay mahalaga para sa mga geologist at mga earth science researchers para sa pag-aaral nila tungkol sa mga naging pagbabago ng mga geological landscape sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, bukod sa scientific importance nito, ang Richat Structure ay nananatili pa rin bilang isang tourist destination para sa mga mahihilig sa adventure at mga landscape photographies dahil na rin sa kanyang pambihirang ganda at natatanging geographical characteristics. Number 12, Blood Falls. Ang Blood Falls na matatagpuan sa Antarctica ay kilala dahil sa pagkakaroon nito ng kulay dugo na tubig na nagmumula sa Taylor Glacier at dumadaloy patungo sa Lake Bonny sa McMurdo Dry Valleys. Ang pagbabago ng kulay ng tubig ay unang na-discover ni Griffith Taylor na isang geologist at explorer na kasama sa Terra Nova Expedition ni Robert Falcon Scott noong 1911. Samantala, ang Blood Falls ay hindi tunay na dugo, kundi ito ay tubig na nagmumula sa isang sinaunang lawa na mayaman sa iron. Ang lake din na ito ay nakalubog sa ilalim ng ice glacier sa loob ng 2 million years. Gayon din, ang lawa ay nagsisilbi bilang isang extremophile habitat para sa mga microbial life na nabubuhay sa mga lugar na walang oxygen, sobrang malamig at mayroong mataas na salt concentration.
Dahil dito, ang mga bakterya ay nakakagawa ng energies sa pamamagitan ng chemosynthesis process na kung saan ay ginagamit nila ang iron bilang isang electron donor para sa oxidation ng sulfate. Ito ay isang proseso na bumubuo ng energy at naglalabas ng ferric ions na nagbibigay ng kulay sa tubig. Maliban pa dito, ang pagkakaroon ng tubig sa ilalim ng yelo ay resulta ng geothermal heat na nagmumula sa ilalim ng glacier. Subalit kung ang tubig na ito ay napuno ng ferric ions, ay nagkakaroon ito ng hangin at ito naman ang nag-o-oxidize upang maging kulay pula ang tubig sa lawa. Gayunpaman, ang pag-aaral sa blood falls ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga extremophiles at sa kanilang kakayahang mabuhay sa malamig na temperature.